Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, kabayan. Pisces, this reading is for you. Tingnan natin yung February 16 to 28. Maraming salamat muna sa mga subscriber niyo, subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat sa nakataba na puso ninyong mga comments. Ay, nahulog. At sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat po. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. This is a general reading. Magkaiba ang personal reading at ang general reading. Kuhanin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Maaring ito is a vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ating isipan. Ang dami yung energy sa mundo ito. Kaya kung kaninong energy ang nakuha natin, pakirespeto na lang din, ano? Tingnan natin. Beetle, there's a good fortune na parating sa iyo. Yes, there's a great happiness. Mukhang magtatapos na ang iyong mga paghihirap kasi there's a rainbow after the rain o may mga kasiyahan na magaganap o may mga solution ka na maiisip para ma-actionan mo na o mahustisyahan o magkaroon ng magandang outcome, yung mga desisyonan mo, anumang problema na pinagdadaanan mo sa ngayon. At syempre, nakikita ko pa rin dito, yung iba is maaaring magkakaroon kayo ng vacation, no? Yan, o kaya may mga asikasuhin kayo. Either to your mentally or physically. Yan, baka gusto mo muna magpahinga o may mga travel akong nakikita sa iba sa inyo. Mag-ingat ka kasi meron tayong two faces na kaibigan. Maaring hindi lang ito kaibigan mo Maaring ito is maaring ikaw, sarili mo din, or kasi minsan tayo, two faces tayo. Depende kasi tayo sa kaharap nating mga tao, di ba? And then, maaring kapatid mo, mga kaibigan mo, o kung sino man sila. Kaya yan ang pag-ingatan mo, no? Sa nakita ko dito. Maaring magkakaroon ng mga pagsisinungaling sa nakikita ko dito. Or yung iba sa inyo is may involved talaga kayo. May involvement ang law. O may mga gusto kayong paglaban sa buhay nyo. No? At maaring iba dito, siguro after the rainy season, di ba? Baka magkaroon ng mga travel dyan. Tingnan natin ang energy ni Pisces. Energy ni Pisces. Ayun. Ay, Galileo, bakit po ganito? Bakit po nasabi nito? Ano yun? Bakit ganito energy niya? And then, after nito. Okay. Nandito talaga siya, no? Kita ko. Tingnan pa rin natin. Okay, sa nakita ko sa'yo dito, ang energy mo is may mga sitwasyon na you want to avoid, no? Sa nakita ko, siguro may mga you want to avoid something. Para nahandin yung sitwasyon mo na you have a mental strength to avoid something na it comes sa sarili mo. Sa mga decision making mo, kumbaga. O kaya may mga i-avoid ka na ng mga tao, ganyan, na medyo hindi magaganda yung ugali. At magpo-focus ka na more to yourself, no? Mas na magiging more on patient ka. May mga decision making ka na maaring hindi mo agad siya didesisyonan. Sa nakita ko dito, parang you want muna na ipaprogress mo muna siya sa nakita ko dito or bibigyan mo naman siya ng effort and hard work. Kumbaga, hindi ka lang talaga totally magmamadali dun sa party na yon. Parang dun sa naring dito isuhustisyahan mo muna o ipaprogress mo muna yung mga bagay-bagay na sitwasyon na to. No? Kung ano man decision making ito o ano man yung you want to clarity na isang bagay sa buhay mo, maaaring hindi mo pa siya agad-agad mapagpapasyahan, ano? Sa nakita ko dito. Sa nakita ko dito, medyo sana hindi ka magkamali, no? Kaya sabi rin dito na, you need to slow ka lang sa mga gagawin mo. And syempre, think, no? Sa nakita ko dito, huwag kang magmadali. Kung sa mga aspeto ng buhay mo to is slowly but surely, para hindi magkamali. May nakikita ako dito na maaari iba sa inyo is malihim, no? Or may tao na naglilihim sa inyo. Minsan nakakaramdam ka na ng pagod sa nakita ko dito. Basta maging wiser ka lang and trust to your intuition, ha?
Parang may mga pagod ako nakikita dito. May nakikita ako dito na may matigas ang puso or matigas, may katigasan, no? Sa nakita ko dito. Hindi ko alam kung sino siya sa buhay mo, pero may nakita akong gano'n na medyo matigas. Maaring kasama mo sa trabaho, maaring magulang mo, o maaring kapatid mo. No? Or maaring din ikaw, ganyan, baka may pagkamatigas din talaga yung ulo mo. At may nakikita rin ako doon na parang may something na kalupitan. Hindi ko alam in what way, pero may pagkamalupit. Ganyan, baka magulang mo, ganyan. O ikaw, pwede din. Basta iano mo yung sarili mo. Tapos may mga maling nangyari and then, andun yung, parang may situation na parang bossy type. Ganyan sa nakita ko. Ang nakikita ko rin sa inyo, parang, nandito yung, parang mas, hindi ko alam kung may nangyaring paghihiwalay o paglalayo o ikaw mismo maaring inihiwalay mo sarili mo o lumalayo ka mismo kasi yun nga pag sabi ko avoiding, di ba? Sa maaring sa magulang mo, sa kapatid mo, o sa mga kasama mo sa trabaho. Ganyan. Baka medyo nagkakaroon ka ng distance o nagkakaroon ka ng boundary, no? Yan. Tingnan natin ang parating sa'yo. Parating kay Pisces. Yung iba dito, kung may nakikita ko dito, kasi nandito rin kasi si Lo, no? Maaring yung iba, nagkakaroon ng related ang divorce, no? Maaring magulang nyo, ganyan. Maaring nagkakaroon ng divorce situation, no? Ang nakikita ko rin doon, may tao na nagiging tanga. Hindi ko alam in what way, o may taong naging tanga. Maaring yung magulang mo, ganyan. Maaring hindi talaga sila nagkasundo, o ikaw, baka sa relasyon mo, ganyan. May taong naging tanga ko na. Sana hindi kayo yun. Sana wala. Diba? Parating sa'yo. May naghahari-harian din kasi ang nakikita ko eh. Sana wag kang magpapakontrol, no? O sana hindi ikaw yun. Sa nakita ko ay naghahari-harian na medyo matigas ang puso. Sa nakita ko dito. Ang parating sa iyo. May isang sitwasyon sa buhay mo na you want to achieve, pero stagnant pa yun. Pero umaasa ka na magkaroon ng solusyon doon. No? You try to control or you try to balance yung situation mo ngayon sa iba sa inyo, pero yung ma-achieve na isang bagay na yun, isang nakikita ko, kung hindi mo daw aaksyonan, no, o hindi ka mag-movement dun sa sitwasyon na yun, eh hindi mo daw yun marireceive. No, it's up to you to make it happen. Yung bagay na yun. Kung magawa ka lang umasa na masolusyonan o magkaroon ng magandang outcome o ma-achieve mo yung bagay na goal na hinihintay mo na gusto mo mangyari sa buhay mo. Pero kailangan mo daw actionin yun. You need to trust more to your intuition, no? It's time to take it action. At saka sinasabi rin, yung iba sa inyo, it's time to innovate. Yung kailangan nyo i-level up mo yung sarili mo, no? In a good way, in a good way. Ibig sabihin, may isang bagay sa buhay mo na kailangan mo i-end. Yan ang sinasabi. May isang bagay sa'yo na kailangan mo i-end para mas ma-fulfill mo yung goal na yun sa nakikita ko dito. Kasi sa nakita ko, there's an stagnant situation ako na nakikita sa'yo. Ganyan. May nakikita akong parang there's a sad memories, tapos may mga pangako na napako, ganyan, sa nakita ko dito. Nagkakaroon ng no closure sa ibang parte ng buhay mo. Halimbawa, karelasyon mo, mga kapatid mo, mga kasamahan mo sa trabaho, ganyan. Sa nakita ko dito, parang there's no closure, ganyan ako nakikita. Yun. Sana masolusyonan mo ito, no? Sa nakita ko ito. Kasi sa ngayon is you're jungling, no? Yung mga decision making mo, sa nakikita ko dito, nagja-jungling ka. Parang you're still waiting doon sa isang bagay ng buhay mo na masolusyonan, no? Sa nakita ko dito. Pero medyo magulo pa talaga.
ang nakikita ko, you still trapped and still stuck yung sitwasyon na yun na ewan ko parang iba naman sa inyo, kuhanin nyo lang iba sa inyo parang may mga pinag-aawayan when it comes to territorial. Tapos may mga nagkakaroon ng disagreement. Medyo magulo, no, sa nakita ko sa ibang parte ng buhay mo. Ang nakikita ko. Tsaka may mga battle, may nakikipagkompetensya. O sa competition happen siguro sa iba sa inyo, ganyan. Kaya rin siguro nakita ko ang daming tao. Pero nagkakagulo sila. O baka naman sa trabaho mo, di ba? O baka sa inyo magkakapatid, talaga hindi talaga kayo nagkakasundo, di ba? Nagkakaroon ng mga pag-aaway no? May conflict, malaki man o maliit yun, pero may away kasi it's more on fire ang nakikita ko dito, no? Siguro maraming nagagalit sa iyo o kaya andun talaga yung sitwasyon na magulo yung parte ng ibang aspeto ng buhay mo sa nakita ko. Nagkakaroon ng mga struggle or nagkakaroon ng mga disagreement, may mga matataas ang ego, ako nakikita, I hope hindi ikaw yung mataas ang ego na yun, no? Sana hindi. And then, yun, may mga tension, may mga battle, may mga agreement. Diba dito, there's a lack of control or a lack of cooperation sa bawat isa sa nakikita ko dito. Tingnan natin. Ano ang dapat iwasan ni Pisces? Ay, Devil. Tingnan natin. Dapat iwasan mo isa, Devil. Ang universe, paki-explain po. Bakit po Devil ang dapat iwasan ni Pisces? Ano po yun? Puro pera to Naku. Naloko na. Puro pera lumalabas sa'yo. Ganun ka ba ngayon ka-problema sa pera? Medyo, o trabaho, no? Sa iba dito, ang dapat mo daw iwasan, siguro sa iba dito in a workplace, ganyan. O kaya yung mga tao na nakakataas sa'yo, ganyan. Maaring boss mo, maaring mas matanda sa'yo, ganyan. O, kasi devil kasi is, tayo rin yan Tayo rin ang devil. Kaya, depende kasi yan Pero, devil kasi is, pwede din tayo, no? Depende sa tatabihan kasi ni card. Pero ang tinabihan kasi ni card is more on pera. Sa nakita ko dito. Kung titignan mo, wala siyang cups, diba? It's more on kasakiman. Itong card na to. It's more on material world, ganyan. It's more on thinking for the stability. Sa nakita ko dito, no? Hindi ko alam kung ikaw or someone sa buhay mo sa nakita ko dito. Ang nakikita kasi dito is nagkakaroon ng malaking problema when it comes to financial, no? Ang nakikita ko rin dito ay meron din ako nakikitang maaring mas matanda sa'yo or vice versa or ikaw mas matanda na naaring nagkakaroon ng controlling when it comes to money. May mga sitwasyon na hindi mo madesisyonan this time sa nakikita ko dito na parang nakakaramdam ka ng takot sometimes sa nakikita ko dito. May mga gusto kang desisyonan o harapin pero takot ka from the unknown situation. If ever na magko-crossroad ka doon, sa nakikita ko dito, medyo may takot kang nararamdaman. Ang sabi dito, you need to decide, and kailangan mo daw harapin. Kumbaga kasi, when it comes to decision making, kasi parang nagkakaroon ka ng choices in life din, sa nakikita ko dito. Kailangan mo daw harapin yung takot mo. Kung ano man yung mangyari na yun, sa nakikita ko dito, is accept, Huwag ka magpakontrol sa sitwasyon na nangyayari sa buhay mo, o sa sitwasyon mo na meron ka sa ngayon, Kumaga, wag kang lamunin ng itong devil na to, Kung ano mang part ng buhay mo to. Kung sa trabaho mo man to, ganyan. Wag kang magpa-control, wag kang magpa-apekto. Kailangan you have to decide with your own, Sa nakita ko, you need to use your mind and intellect pagdating dito sa mga bagay na to. Sa nakita ko dito. Oo, marami sa inyo or may mga tao sa inyo na maaaring nagkakaroon ng financial problem sa ngayon, Pero, I hope in a good way sa nakita ko to, pero wag kang tatandaan mo, wag kang magpapakontrol na kahit kanino man, pagdating when it comes to stability sa nakikita ko to. Yun ang pinakaiiwasan mo daw. Tsaka iwasan mo na hindi harapin yung mga takot na situation, Kumbaga, iwasan mo, ang mo daw is harapin mo yung takot mo and you need to decide, Kumbaga,
kailangan mo is you need to release the obsession o yung mga toxic person o toxic situation sa buhay mo. Sa nakikita ko dito, ikaw na mismo ang mag-release. Huwag kang magbulag-bulagan din sa ibang bagay sa buhay mo, kuhanin mo lang yun sa'yo doon. Huwag kang magbulag-bulagan sa mga bagay o sitwasyon na nangyari sa buhay mo. No, kailangan mong ikaw mag-decision dito sa nakikita ko dito. Sana hindi ikaw itong si Devil, no? Umiwas ka sa mga pangyayari na at the end is sa'yo tatama, no? Kasi dito si Devil. Nakita ko kasi sa inyo ngayon is parang handun nga yung pagkakaroon mo ng stagnant situation mo sa buhay mo. Maaring sa pera mo, maaring sa trabaho mo. Sa nakita ko dito. Maaring minsan hindi mo na rin na nagagamit maigi, matalino ka no? Maaring minsan hindi mo na rin nagagamit maigi yung isip mo, no? Baka nagbubulag-bulagan ka na lang din. I hope hindi ikaw ito, no, sa nakikita ko dito. Pero ito ang mga tao na dapat mong iwasan. O I hope hindi talaga ikaw to. Yun na nagkakaroon ng pagiging sakim sa kamunduhan, no? O nandun yung nakikita ko rin kasi mga pagsisinungaling, no? Parang you are holding back to change to your best version sa nakita ko kasi no decision ka pa sa ngayon. It's more on stagnant ang nakikita ko sa'yo. No? May mga tao na nagkakaroon ka ng frustration actually, no? Ay, ano ba yun? Nagkakaroon ka ng frustration sa ngayon, no? Parang still trap or nagkakaroon ka ng self-imprisonment sa sarili mo. Sa nakikita ko sa'yo dito. Kailangan mo magdesisyon. You need to face a difficult decision sa buhay mo. Sa nakita ko dito. It's time to think, no? Huwag mo lang siyang timbangin sa'yo, no? Sa nakita ko dito. Huwag ka magpa-control. When it comes to a love is sa lahat, Tandaan mo, love is sa lahat, kaibigan, kasama sa trabaho, karelasyon, magulang, anak, kapatid, ito naman yan. Medyo no? Ang nakikita ko sa'yo, ang dami mong iniisip. Ang daming connection when it comes sa'yo na malapit sa'yo. Sa nakita ko dito. More on thinking, more on fire. Sa nakikita ko dito. No? Parang paikot-ikot na lang ang mundo mo. No? Mukhang hindi na rin. Makinig ka sa mga nakakatanda sa'yo. No? Kasi we have the death din. No? Sa nakita ko dito. It's time to end. No? Tandaan mo that the choices is always available. Is nasa sa'yo. No? We have the wheel of fortune. Nasa sa'yo talaga ang choices na to sa nakikita ko dito, no? When it comes to a love, sa nakikita ko sa iyo is there's a communication happen o may makikipag-communicate sa iyo, no? Sa nakikita ko dito na kakausapin kayo, siguro mo siya, malapit sa sayo. Tingnan ko nga, malapit sa siguro magulang mo, ganyan, maaring tatay mo, or karelasyon mo, itong tao na to, no, sa nakikita ko dito. Kung sino man ito, is parang makikipag-communicate ata siya sa'yo, kasi ang nakita ko dito is may mga tension na hindi pa totally nagtatapos dito. Yan, magkakaroon dito ng union or getting together dito sa tao na to, sa nakita ko. They want to gusto kanya kausapin, sa nakikita ko dito. Naiisip ka niya, no? Or ikaw ang nakakaisip nito, sa nakita ko dito. Nag-iisip siya ng getting together sa'yo. Anong pag-uusapan nito? Bakit? Naku, pareho pang once, Devil again, no? Anong meron sa'yo? Bakit puro devil ka? Medyo hindi maganda yung card na nakuha ko, no? Sa'yo, no? Sana hindi ka ito, no? Kasi ngayon, very toxic. Masyado. Talagang, siguro ang daming may galit sa'yo, no? O kaya hindi yung, baka ikaw naman is medyo inis o nagagalit ka, no? Sa nakita ko dito. Medyo hindi maganda. Kasi more on devil ang nakikita ko dito. Iba dito, related ang lovers, ang inyong love, and related ang family sa nakikita ko dito, no? Meron kang isang bagay o sitwasyon sa buhay mo na you want to begin. Maybe a project, sa nakita ko dito,
Pero hindi ko nakikita yung decision. Hindi ko nakikita yung um, magandang nagiging resulta sa nakikita ko dito, no? Kasi it's more on ano pa siya, stagnant. Wala pa ako nakikita. When it comes to love dito, ano eh, yun nga, maaring may taong bumalik sa iba. Kung kayo is magkahiwalay, maaring may taong bumalik o ikaw gusto mong bumalik dito sa tao na to. Dahil yung tension na to is hindi pa totally nagtatapos sa nakikita ko dito. Pero, mag-ingat ka kung sino man ito sa buhay mo kasi dalawa yung devil mo, maaring itong tao na to na makipag-usap o gusto niya makipagkita o usap sa'yo, eh hindi maganda yung pakay sa'yo, no? Kasi, kokontrolin ka lang nitong tao na to. Medyo masama yung kanyang pag-iisip when it comes ito kasi for fire yung nakikita ko. I hope, alam niyo naman yan, matalino naman kayo. No? Huwag ka magpa-control. Kasi, kasi paulit-ulit lang. Ikaw din ang ano yan. Paulit-ulit lang yung mangyayari. Kamusta ang money ni Pisces? Tama o Wheel of Fortune, no? You need to decide. Tandaan mo, you have a knowledge to change your will. Diba? Nasa sa'yo mga kamay yan. Bakit puro pera? Puro pera eh, no? Tatawa ako sa card mo eh, no? Anong meron? Parang merong isang bagay o sitwasyon sa buhay mo na parang, may hinihintay ka. When it comes to money, there's no growth pa. Kung nakikita, no? Wala pa akong growth na nakikita sa'yo. Parang stuck yung money mo sa nakita ko dito. Parang hindi yung mga nagkakaroon ng mga dissatisfaction, you're still waiting, ganyan pa sa nakikita ko dito. And then also, may mga plano naman ako nakikita sa'yo. May mga plano, pero yung plano na yun is hindi pa nangyayari. Maaring you're still waiting for a sign, may mga action na on and off, ganyan, sinasabi dito. And then, it's more on dissatisfaction. There's no growth pa ako nakikita sa pagdating sa pera mo kasi medyo walang action, no? Sa nakita ko dito. Oo, may pera ka. May pera ka naman sa nakikita ko dito. Pero hindi siya totally complete sa nakikita ko dito. Maaring ano pa siya, you're still waiting pa talaga to growth or you're still waiting for something pa sa nakita ko to, pero stuck pa siya sa nakikita ko sa'yo. Maraming question na tumatakbo sa isipan mo kung paano mo mapapa-growth ang iyong pera o ang iyong stability this time sa nakikita ko dito. Pero ang sinasabi dito is you need to sacrifice. Kailangan mo ng mga bagong plano, kailangan mo magkaroon ng mga bagong pananaw sa kinabukasan, sinasabi dito, no? And this is the time to focus and take it action to make it real. Kung ano talaga yung mga gusto mong goal, no? Sinasabi dito. And syempre, sinasabi dito na kailangan mo daw na magkaroon ka ng solid beginning to setting yung mga goals mo and ambitions in life. Tandaan mo, dalawang devil ang lumabas sa'yo, no? Kasi devil is also us na maaring may mga bagay na nagiging sakim tayo na hindi siya nagiging growth, no? Sa nakita ko dito. Maari din na iba sa inyo, palagastos kayo, palalabas kayo ng pera sa nakita ko dito. Kaya ang sinasabi to, kailangan mo mag-umpisang muli, no, para i-settling yung goal mo this time. Mag-save ka na ng money mo, umpisahan mo, wag ka lang maghintay. No, kailangan mong planuhin itong maigi. May mga bagay na kailangan mong i-accept, no, may mga bagay na kailangan mong magsakripisyo para magkaroon ng good stability when it comes to your money. Iba sa inyo is siguro hindi yung sitwasyon na naghihintay ka pa ng tamang pagkakataon kung gusto mo mag-iba ng trabaho mo, ganyan, o kaya mga bagong business o pagkakakitaan. Pero pinag-iisipan mo maari pa muna yun at naghihintay ka pa talaga totally na enlightenment kung gusto mo na talagang gawin yun. Sabi nga kanina, di ba, it's up to you to make it happen. Nasa iyo mga kamay din naman kasi ang pagbabago ng Wheel of Fortune mo. Advice po universe kay Pisces.
Iba sa inyo, maaring may mga tutulungan kayo o may mga hihingi ng tulong sa inyo, no? Bakit gano'n? Parang may mga sitwasyon ako na nakikita ko na parang ina-analyze mo or nagkakaroon talaga ng progressing or nagkakaroon ka ng strategy, no, dito. May mga struggle or burden ako na nakikita sa'yo na umaasa ka na magtatapos yun sa nakikita ko dito. Nagkakaroon ng mga, may tao, maaaring ikaw, ganyan, baka may insecurity ka or someone may pagka-insecurity. Nagkakaroon ng depression, may tao or mga tao ako na nakikita, I hope hindi ikaw, na disloyal, no, sa nakita ko dito. Na minsan nawawalan ka na rin ng pag-asa daw sa nakita ko ito. Is more on negativity. I hope hindi ikaw ito. No, sa nakita, it's more on negativity happen at parang you're in a dark place situation sa nakita ko na kailangan mo na talagang tapusin yung struggle and burden o problema na pinagdadaanan mo sa ngayon. No? Kung kailangan mo humingi ng tulong, maaring ikaw ito or maaring itong tao na to na may sitwasyon na to ang tutulungan mo ha sa nakita ko dito. Basta vice versa tayo palagi kasi general reading naman tayo. Yun na nakikita ko dito. Parang minsan na nalilet down ka o parang you're in a dark place situation na sobra ka na di-depress, no? Sa nakita ko dito. Parang sa trabaho mo, parang nagiging toxic na o yung karelasyon mo talagang sobrang toxic na o yung kung sino man yung mga kapatid mo o yung mga kung saang sitwasyon na meron ka, maaring nahandoon na yung sitwasyon na hindi ka makaalis o na sobra ka nang nai-stagnant. Kung saan maparte ng buhay mo yan sa nakita ko dito. Ang advice kasi is you need to ending something in your life, ano? It's time to make a new beginning sa buhay mo. Kailangan ngayon is i-release mo yung takot mo na nararamdaman sa ngayon para masolusyon mo daw yung mga struggle o problema na pinagdadaan mo sa ngayon. At wag ka daw susuko sa mga hamon ng buhay na meron ka ngayon. Kung kinakailangan mo nga na humingi ng tulong sa iba, humingi ka ng tulong. Try mo daw pag-isipang maigi kung ano yung mga solution na gusto mong gawin sa buhay mo, kung ano mang problema na pinagdadaanan mo. Ganyan. And you need to be patient, no? Sa nakita ko dito, pag-isipan mo munang maigi kung ano ba talaga ang nararapat na dapat na solusyon sa buhay mo sa nakikita ko dito. Yun. Try to think mo ito. Kasi sa ngayon may mga manifestation ka na nahihirapan o hindi pa talaga totally nagiging maganda yung resulta. Siguro you still waiting pa talaga sa nakita ko dito. Arigatou naman si God bless.